Kamusta mga repapit, si Alex Onseto. Magandang yaman sa inyong lahat. Aking ipaliliwanag kung ano ang iyong nababasa ngayon. Pay yourself 30%, then 70% for expenses and liabilities. In most cases, Filipino never understood the game, especially live within your means. Kung pahirapan makip-achieve ang 30% of our total income when going gets tough, our tendency is to cut back, magtipid. Tama nga ba o mali? Tama, dahil ito ang turo mismo sa atin ng mga traditional, common, respected financial advisor o financial guru. Tama, dahil kailangan masunod ang live within your means protocol just to keep 30% of our assets. Mali, dahil ito ang mismong turo sa ating lahat ng fake financial gurus gaya ng nagturo at nag-push sa'yo na sumali, mag-join ka sa mutual funds. Gets? Mali, dahil living within your means teaches our minds and hearts and soul to be that fucking cheap and be frugal to ourselves. That makes our lives more miserable and fucking poor as hell. Nagigets nyo? So what is the solution kung halimbawang naandito ka sa ganitong klaseng situation? First, you must identify the root of the problem. You must accurately analyze the problems with letter S. And then, be a fucking problem solver. Saktan mo sarili mo, that way, magiging resourceful ka. It's time na dumarating such emotional, financial stress, events, scenarios, aka mag-value ng time. Gets mo? Kung problem solver ka at mahilig kang makiepal, makiburaot ng may problema, you can make yourself rich. You don't have the right minds to keep 30% of your total income, then you don't have the right to get rich. Naigets mo? Cutting back is what poor people common reaction. Mga mahihirap na tao, ito ang kanilang common reaction, ang magtipid. If you cannot appreciate paying yourself 5% or less, then you will never gonna pay yourself 30% of your total income. And you will stay poor. Ang pangarap mo'y mananatiling pangarap na lang. As employee, asset is the money that you can keep. As professional, money, properties, investment, luxury items, high financial IQ, financial intelligence is your assets. Bogus education system makes you poor from the past till today, till tomorrow, and that is your fucking future kung hindi ka marunong na mag-value ng time. Mag-value ng time. Gumamit lamang ng pinakamatindi at matalinong common sense and right decision making. Wala dapat espasyong pagiging tanga at bobo. Ito ang mga paraan. Ano ang sabi mo, Alex 11 for easy steps? Ano nilalamang paano ko i-a-apply sa araw-araw upang manalo libo-libo? Una, tumingin lamang sa sex and pulang presyo. Gaano kalaki, nais mo sanang kitain? Tumingin lamang sa day chase, kulelang ilang sentabo. Tignan mo na rin ang value trade counts nito, pagkat ito mismo sa iyo magpapanalo. Maniwala ka, hindi kaya mong kitain 100, 200, 100,000 piso. Sa pula, sa puti, saan ka mananalo? Ang sabi ni Alex 11 sa pulang numero, hindi mo kailangan banatan numerong berde, pagkat ang iyong pera malalagay sa peligro. Tignan mo, hilo-hilo hayatlo, dito mo malalaman upang hindi ka malito kung saan sasabit at saan bibitaw. Enter, exit, galingan iyong galaw. Hindi matatapos ang inyong mga katanungan kung hindi nyo rin lang kaya magbalyo kayo ng time. M-A-C-D-R-S-I M-F
literal na process upang manalo sa araw-araw. 1,000 pesos pataas pang tanga mong kita. Kanya nyo ba itong kunin sa tindahan sa pagtinda ng kikyam, baseball, banana Q at halo-halo? Isama mo patindahan ni Aling Bebang nagtitinda ng ice cube. MacD, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa paanong paraan ko ba magagamit mga bagay na ganito? Basahin, salain, kritisin, gumagalaw na numero nagmumula sa MA 1530. Bilangin ng candlesticks mula sa MA 15. Bilangin ng gain and loss, gumamit common sense. I-plus ang moving average price till MA 30 divided by 60. Sagot next, MA CD MacD. Money flow, candlesticks, Heinekashi, Fibonacci, Bolivans, Oscillere, Stochastic, ginagamit sa TA ng maraming tao sa buong mundo. Technical analyzation, technical na pagpo-project. Alex 11, systematic, strategic analysis. Yan ang ginagamit ko sa araw-araw upang manalo ako makailang beses sa isang araw, madaling araw. Hindi na ako natutulog upang malaman ko magiging moving average price kinabukasan. Kung 20 cents and 30 cents and 40 cents ang MacD, talo ng stock i-minus mo sa previous price. Banata mo na hanggat maaga pa GTC. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, magsisisi. Kung magiging naman maglagay ka ng 30 cents mula sa open price, mula sa previous price, upang alam mo na kung kailan ka sasabit at kung kailan ang tamang-tamang tiyempo sa pag